Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Senator Amy Marcos hindi na nga kinaya ang kabalbalan ng House of Representatives at tumistigo na laban dito kay Kongresista Zaldico at dito kay House Speaker Tambaloslos at pati na rin dito sa Quad Committee. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit pala ganito ang isang kapatid ng Kuting or ng Presidente Kuting ay tila ba may malasakit pa rin pala ito hindi man kay Vice President Inday Sara Duterte ngunit sa kanyang mga nasasakupan bilang isang senado. Kaya nga dito natin makikita mga kapatid ang tunay na may integridad, hindi na lamang ng katulad ng kanyang kapatid na si Presidente Kuting. At salamat na rin dito kay Senator Amy dahil handa siyang labanan itong mga katiwalian dito sa Kongreso, lalong-lalo na nga ang Tambaloslos Romualdez at Saldico dahil nga umano ang dalawang ito ay tunay ngang punong-puno ng kabalbalan at katiwalian at lalong-lalo na ng katarantaduhan dahil nga libre silang nagagawa ang kanilang mga kabalbalan sa loob pa mismo ng Kongreso. Dahil nga mga kaibigan, ang kanilang budget na sana ay ginagamit sa pag-improva ng kanilang syudad at lalong-lalo na pagbibigay ng mga trabaho dito sa kanilang mga nasasakupan ay hindi na nga nangyayari dahil nga ang budget na dapat ay ginagamit sa pagpapaimprova or pagbigay ng trabaho dito sa kanilang nasasakupan ay ginagamit na lamang nila para sa pansariling interes at dito nga natin makikita na sobrang nakakalungkot dahil nga ang mga ito ay tunay ngang hindi mapagkakatiwalaan sa mga bagay-bagay na naibibigay sa kanila. Kaya nga mga kapatid, sa susunod na eleksyon, let us vote wisely at ihalal natin ang mga taong dapat na nasa tinatawag nating posisyon, yung tunay na may integridad at may puso sa serbisyo upang ang kaban ng bayan or ang ating mga ibinabayad na tax ay hindi sayang. Dahil mga kaibigan, meron tayong karapatan na malaman kung saan naipupunta ang ating mga tax dahil binabayad natin ito. Well, parang nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Oh, 'di ba? Today, sabi nga nitong sundalong kanin di umano, I formally announce my candidacy for Mayor of Caloocan City. Grabe ang kapal ng mukha nito. In the 2025 elections, parating na po ang pagbabago. Ay nako. Alam mo, Trilhanis ako natatawa lang talaga sa iyo. Alam mo yung pagiging obsessed mo sa mga Duterte? Sabi pagiging obsessed mo kay Pangulong Duterte, kahit yung kanyang slogan ay ginamit mo, di ba? O alam naman natin, sabi nga ni Pangulong Duterte, di umano ikaw ay lumapit sa kanya noon at gusto mong maging vice president niya at dahil sa tinanggihan kanya, ikaw ay naging parang isang batang iyakin na nagmamaktol dyan, nagtatantrum sa karsada. At anong ginawa mo? Naging bitter ka na sa mga Duterte. At mula noon, binanata mo na mga Duterte. Talagang yung obsession mo sa mga Duterte tumitindi, di ba? Kaya nga, hanggang ngayon, ang laman pa ng puso mo ay si Duterte. Paano ko nalaman? Ultimong pagkandidato mo sa Caloocan, ay meron pang tatak Duterte. Ika nga, sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi doon the abundance of the heart, the mouth speaks, hindi the mind speaks. Kasi wala ka. Allegedly, wala ka daw nun eh. Di ba? Hindi ko alam.
Pero mukhang hindi ka talaga nag-iisip. Mantakin mo, gamitin mo pa yung salitang pagbabago at sa'yo pa manggagaling. Sa'yo pa ang pagbabago. Ano bang ginawa mong pagbabago? Ang tagal mong naging senador, wala kang ginawa doon. Pambihira, oo. Wala kang masasabi nating concrete plan na napakinabangan ng taong bayan. Di ba? Wala. Ang haba ng panahon na yun, nagrebelde ka pa noon. Nag-awkward ka pa noon. Hindi kasi itong maman to, ito lang, itong maman to, di ba? Kesyo may pa mutiny pa sila noon dahil inaakusahan nila ang gobyerno, kurap ang gobyerno, ganito, ganire. So ibig sabihin gusto mo ng pagbabago. Nung naupo ka naman, wala naman nangyari, di ba? Anong tawag sa'yo? Di ba? Pagbabago ba ang gusto mo o parating na po ang panggagago? Hindi ako nagtatanong lang, pangbabago ba yan o panggagago na naman yan? Alam mo, Trillanes, ito, speaking of your track record, speaking of your track record, Trillanes, alam niyo ba ito si Trillanes kung anong ginawa nito nung senador siya? Ang dami niya pong inaway na senador. Sino? Si Gordon, inaway niya. Si Subiri, inaway niya. Si Enrile, inaway niya. Sino pa? Si Cayetano, inaway niya. Lahat to, wala hong nakasundo ito. Mag-isa, may sarili hong mundo itong maman to eh. Mapa-oposisyon, mapano, talagang inaaway nito eh. Kasi nga ho, kaya nga di ba tinawag na kung ano tinawag ni Pangulong Duterte dito kay Trillanes dahil nga ho, kahol daw ng kahol. Dahil nga daw parang lagi na lang parang asong galit na galit. Yan ang tawag ni Pangulong Duterte na parang lagi na lang may kaaway, lagi na lang merong parang kinakagat o nilalabanan sa Senado. Paano kung naging mayor to? Sige nga ho. Alam nyo, ito ang pagiging politiko ay hindi lamang patalinuhan. Wala na nga siya nun. Di ba? Hindi lang patalinuhan yan, hindi lang yan pagalingan. Dapat to meron kang charisma in a way, not just for the people but also sa mga kasamahan mo sa loob ng city hall, sa mga councilor, sa mga vice mayor. Kailangan meron kang ganyan. Hindi pwede yung banat ka lang ng banat. Bakit? Or else wala kayong magagawa. Aawayin nyo lang lahat yung kasamahan nyo. Kailangan kasi dyan may ordinansa yan. Kailangan marunong ka makisama dyan. Marunong ka, in other words, magaling ka sa convincing power, pakikisama. Hindi ibig sabihin yan you are trying to give in dun sa kanilang hindi magandang gawain. Pero ngunit datapwat, kailangan marunong kang pakisamahan yung mga tao doon para gumalaw ng smooth yung city hall. Ika nga yung local government. Kahit halimbawa nito, ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, si VP Sara Duterte at ngayon si Mayor Baste, sila ho'y mga matatapang, bumabana to sila. Pero sila ho'y marunong maglakad sa ground na pakikisama sa mga barangay kagawad, barangay captain, sa mga councilor, sa vice mayor. Kasi nga naman, hindi mo naman mapapatakbo ng mag-isa yung City Hall. Kailangan mo ng pakikisama sa mga tao doon para tumakbo kayo ng maayos. Ang problema, ikaw, Trillanes, ikaw ang tipo ng taong mag-isa lang lumalaban. Yung walang pakialam sa mga kasamahan mo. Pantakin mo, nagsenador ka, ilan na nakaaway mo, dami mong kaaway dun. Wala ka nga daw kakampi dun eh. Sa sobrang nagagalit sa yung ibang mga senador. Marami rin tayong kilalang mga senador dyan, Meron din tayong mga kaibigang senador dyan. Ang kwento nila, pag ikaw na andyan talagang umiiwas na sila sa'yo. Kasi alam nilang parang gulo lagi ang gusto mo, parang basag ulo lagi. Parang ganun, di ba? Hindi pwedeng ganun pagka ikaw ay mayor. Kasi ikaw bilang mayor, para kang amahin, ibig sabihin tatay ka ng lungsod na yun. Kung hindi ka marunong nakikipag-usap sa mga barangay officials, 'di ba, sa mga councilor, paano kayo makakagawa ng ordinansa? Paano kayo makakaayos ng mga barangay-barangay? 'Di ba? Hindi pwede yung ugali mo, malabo ka. Sorry na lang sir pero huwag kang magagalit, pero yung mga tipo mo, yun ang tipong dapat sa'yo. Magtayo ng sariling bansa sa Spratly o kaya doon sa sa sariling bansa doon sa saan ba yun yung pinuntahan mo? Hindi umano? At kaya medyo napunta na sa iba? Ano ba yun?
Pangalan nung ano, kayo na, Scarborough. Dapat doon ka na lang mamuno. Tapos, sarili mo na lang yung anuhin mo, yung pamunuan mo. Anyway, gano'n naman ang diskarte mo sa buhay, di ba? Oh. Isa pang matindi dito. Ito. Ayan, una, sobrang obsessed niya kay Duterte. Baka mamaya, lahat na lang ng issue sa, kunwari, naging mayor kayo, lahat na lang ng issue sa Caloocan, idikit mo kay Duterte. Kasi ganun kakabiter kay Duterte. Baka mamaya, lahat ng, buwari, binaha yung Caloocan. Kunwari, may basura yung Caloocan. Baka pag sinabi mong binaha, kasi si mga Duterte, hindi na binigyan ng proyekto ng Caloocan. Ganyan, no? Sisihin mo pa rin si Duterte. O, di kaya naman, may basura. Siguro, ang mga Duterte nagkalat dito. Baka ganun ang gawin mo. Hindi, alam nyo kasi, ganito. Mga kababayan, ito. Kung maghahanap kayo ng leader, gusto nyo ng leader na maayos, napaka-importante po na ang leader ay, hindi ho yan negative. Ibig sabihin, dapat laging positibo ang pananaw niya. Pag may nakitang problema yan sa kanyang sinasakupan, instead na manisi ng kapwa, instead manisi ng ibang tao, manisi ng ibang politiko, siya positive lang. Hindi, gagawin natin to, aayusin natin to. Hindi, tapos na yan, nakaraan na yan, ayusin na natin to. Dapat ganun ang isang leader. Hindi yung leader na lagi na lang parang may baggage, parang yung laging binabanatan. Hindi pwede yun. Para makapag-move on ka sa buhay, dapat ikaw ay laging positibo. Ano ba ang pwede kong gawin dito? Huwag mo nang isisi doon sa nakaraan ganito. Dito pa nga lang yung mga banat mo ngayon dun sa kasalukuyang mayor dyan, binabanatan mo na kaagad, ha? Hindi ko kilala yung mayor dyan, ha? Pero binabanatan mo na kaagad, meron ka ng mga patutsada, pambihira ka, papasok mo pa lang dyan. Di ba? Kakaano mo pa lang dyan, ganyan na kaagad ang estilo ng iyong pangangampanya. Hindi tama yan, sir. Hindi maganda yan. At kayo mga taga-Caloocan, kung ganitong klase ng mayor ang magkakaroon kayo, wala, lahat na lang, banat. Di ba? Okay lang bumanat kung ikaw si Banat Bay. Yun, di ba? Hindi. Okay lang bumanat kung ikaw ay isang vlogger, commentator, o kung ano pa man. Pero kung ikaw ay mayor na, iba na usapan doon. Leadership ang kailangan doon. Yun ang wala ka. Leadership skills, wala ka noon. Sir. Alam mo yun, eto na nga lang Eto. Nung buong senador ka, meron ka bang ginawa para sa Caloocan? Wala, di ba? Hindi nga ang tawag sa iyo, 'di ba, nung mga kuwari yung presiding senador doon, tatawagin sa iyo, gentleman from ganito. Hindi ka nga tinatawag ng gentleman from Caloocan Bakit? Hindi nila alam taga Caloocan ka Walang nakaramdam ng presensya mo sa Caloocan Tapos ngayon susulpot ka, gusto mo maging mayor. Ang bira Hindi, eto, sige. Sabihin nyo, sinungaling ako mga taga Caloocan. Naramdaman nyo ba ito? Ng mga nakaraang problema nyo dyan, kung ano mang kalamidad na dinaanan ng inyong bayan, nagkasunog, namatayan kayo, bumagyo, o di kaya nung pandemya, sabihin na natin, kahit hindi na siya senador nung pandemya, hindi ako sure kung senador na siya, senador siya, pero gayon pa man, kung ikaw talaga ay public servant, sana man lang naramdaman yung presensya mo doon, tumulong ka, namigay ka, tumulong ka sa mga sakuna. Kasi kung talagang Caloocan ka, yung puso mo para sa mga taga-Caloocan, lumalabas ka nun. Ako nga magtatanong Wag na ako ang anuhin ninyo. Paniwalaan ninyo. Kayo mga taga-Caloocan, naramdaman nyo ba si Trillanes? Diyan sa Caloocan, tumulong, nagbigay ng tulong sa mga tao dyan, yung mga sakuna, yung nagkasunog, nagpunta ba siya dyan? Naramdaman nyo ba? Hindi, di ba? Eto nga yung tanong kayo ba mga taga-Caloocan, alam nyo ba taga-Caloocan ito si Trillanes? Hindi rin. Kasi nga missing in action to Sobrang missing in action itong tao na to. Ngayon lang nagparamdam kung kailan mag-eleksyon. Pa-announce pa, today I formally announce my candidacy for mayor. Kala mo naman may pakialam sa mga taga-Caloocan. Akala mo naman mapapangahalagaan ka ng mga taga-Caloocan. Ay nako, Trillanes, kung ako sa'yo, pumunta ka na lang doon sa Scarborough, doon sa Spratly. Maghanap ka ng pamumunuang isda doon. Baka pwede ka pang mamuno sa mga isda. Sabihin mo sa mga isda, ang isda, sabay-sabay tayong lalangoy. Tapos langoy kayo, papunta sa China, di ba? Hindi, kung ako sa'yo talaga, Trillanes, sa totoo lang, huwag na tayong maglokohan. Yung mga katulad mo, medyo medyo, hindi talaga pang mayor. Hindi talaga pang mayor ang tawag sa'yo. Ang kailangan sa'yo, pang vlogger, ganyan. Kasi yung banat mo, style mo, bumabanat.
Lagi, vlogger yan. Ganyan ang vlogger. Oh, walang problema doon, di ba? Kalayaan mo yan. Freedom of speech. Kahit nga pinipigilan mo yung freedom of speech ko eh. Bakit mo kanyo pinipigilan? Di umano, ha? Allegedly, ha? Ewan ko kung yun ang kanyang intention. I'm not sure if that is your intention, but nagdemanda ka nga sa akin eh, di ba? Porket tinapik ko lang yung ginawa mo kay Enrile, yung tinapik ko lang din yung sinabi ni Roque, dinimanda mo na kaagad ako. Ano yun? Yung ba ay para pigilan ako magsalita? O ganun. Hindi maganda yun, sir. Isa pa yan. Gusto ko lang i-point out sa mga taga-Caloocan. Nung tatimpong tinapik po si Trillanes tungkol po dyan sa issue ng Scarborough, na hindi naman po ako nagsabi ng opinion na yon. Yun po yung sinabi ni Roque, at yan po ay nakatala sa Senate hearing noon time na, plenary ba yun? I'm not sure kung ano yun. Pero nung sa Senate, no, nakalaban niya si Enrile, akin lamang pong diniskasyon, akin lamang pong binigyan ng opinion. Hindi po ako nag-imbento ng facts. I did not give any facts. Yun po ay pagdidiscuss lamang ng aking opinion. Opinion is not a fact. It means, yun lamang ang aking tansya o pananaw sa isang bagay. Yun ay karapatan ko, freedom of speech ko yun. Anong ginawa mo? Nagsampa ka ng kaso ng libel, di ba? Tanungin kita, sir. Tanungin kita, sir. Tama ba yun? O yun ay pangaano ng freedom of speech ng isang tao. Ito ang tanong ko sa inyo, mga taga-Caloocan. Kung kayo kaya, pinamunuan itong mama na ito, at meron kayong nakitang hindi maganda, meron kayong ginawa may nakita kayong ginawa niya na hindi maganda at kinriticize nyo, ano kaya sa tingin ninyo ang maaaring gawin nitong mama na ito sa inyo? Ito kasing mama na ito, ang dami niyang dinimanda. Pagka hindi niya nagustuhan ng sinabi sa kanya, ang dami niyang dinimanda. Ang lakas bumanat ng mama na ito sa mga Duterte. Ang lakas mamintang ng kung ano-ano sa mga Duterte. Pero pag siya na ang binanatan, hindi niya matanggap. Pikon kagad siya. Ang bilis niya magsampa ng kaso. Ginagamit niya yung pagiging senador niya, at siya ho dahil may pera, ginagamit niya ho yun na magsampa ng kaso sa katulad ko na isa lamang vlogger o isa lamang anchor ng SMNI. Di ba ho? Kahit pa po kayo isang membro ng isang lehitimong media, hindi ho tama. Kasi nga ho, yan ho ay freedom of speech, ika nga po. So ibig sabihin po niyan, kalayaan ko yan. Ang tanong, mga kababayan, kayong mga taga-Caloocan, kung may makita kayong hindi maganda sa kanyang pamamahala, kung meron kayong nasilip na sa tingin ninyo ay merong katiwalian, at ito'y inyong pinuna, tinanong, ano kaya ang maaaring gawin ni Trillanes sa inyo? Yan ang tanong ko sa inyo. May kalayaan kaya kayong punahin siya bilang mamamayan ng Caloocan? May kalayaan kaya kayong batikusin siya bilang mamamayan ng ng Caloocan? Katipunan tuloy, Caloocan. Di ba? Wala. Bakit? Baka mamaya matakot na kayo, madimanda kayo, di ba? Wala. Balik tayo sa Senado. Ano ba nagawa nitong mama na to sa Senado? Tanungin ko kayo. Aside sa marami siyang kaaway, marami siyang inaway, marami siyang binanatan doon, ano pa ang ginawa niya? Ito, kikwento ko sa inyo. Alam niyo ho ba na pagdating ko sa Senado, meron na isa sa mga general natin na kanya hong itinapos ang kanyang buhay dahil siya ay nabatikos at binanatan ng todo-todo sa Senado? Alam niyo ho ba yun? Meron nung, alam niyo na, bawal sabihin dito sa YouTube yun, baka ma-demonetize tayo. Ano tayo dito, ma-strike tayo ng ano. Pero kanya hong isinuko na ang buhay dahil po siya ay binaboy sa Senado. Alam niyo ho ba kung sino yun? Eto paparinig ko sa inyo. Hindi ako magkikwento. Si Pangulong Duterte na magkikwento sa inyo nito. Pakinggi. Ito Imagine what happened to Reyes, General Reyes. Yes. General. Ano sinabihan niya publicly na, no. Do not, sabi niya, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? PMAyer kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. 10 million a month. Hindi ko ginawa yan. Senator Trillanes. No, I'm just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. No. You don't have any reputation to protect. Ayan. So ayan po ang nangyari doon. Diba, kinuwento nga ni Pangulong Duterte. This person, si Angelo Reyes, kanya pong inano na ang kanyang buhay dahil po siya inabastos ng todo-todo sa Senado. Sabi ho ni Pangulong Duterte yan,
At isa na po doon ay dahil doon sa di umano'y sinabi ni Trillanes na you do not have a name to protect or honor to protect. Ulitin natin. Imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Ano sinabihan niya publicly na, no. Do not, sabi niya, may honors, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? Team Ayer, kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. 10 million a month. Hindi ko kinuha yan. You finish, Senator Trillanes, No, again from I'm the- just trying to protect my No. reputation here. You don't have any reputation to protect. You do not have reputation to protect. Ganyan po, ha? No. You don't have any reputation to protect. Yan. Ganyan no si Trillanes, ha? Naging eksena ng magkaharap si Senador Antonio Ayan, ha? Kumakagat labi pa pala ito. Mike Abe, ikaw ba yan, Mike Abe? Hindi, totoo, di ba? Kita ninyo? Yan, ganyan tao ho yan. Again, hindi ko po sinasabing ang dahilan lang ni Angelo Reyes ay si Trillanes. That's not my point. Hindi yun. Maaring maraming dahilan kung bakit hindi natin alam. Siya lang ho nakakaalam nung kung anong dahilan. Pero ito yung mga pangyayari before niya gawin yung madilim na ginawa niya sa sarili niya. Bill 10800, the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. This is more than just a budget or a financial document. It is the foundation upon which our nation's governance rests. It embodies our commitment to fiscal responsibility and the prudent use of our people's resources. As legislators, we are not only guardians of the nation's purse, but also stewards of the people's trust. Every peso we allocate in this budget carries with it the sweat and sacrifice of millions of Filipinos. And it is our duty to ensure that these resources are spent wisely, effectively, and with absolute accountability. Our budget policy, carefully crafted and thoroughly scrutinized, is designed to achieve fiscal discipline while addressing the urgent needs of our people. It reflects the aspirations of the nation and serves as a roadmap towards stability, progress, and shared prosperity. Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado at narito tayong upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay na kapakanan ng sambayanan. However, we cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. This House of Representatives has always stood by principles of transparency and accountability. Contrary to what some people may claim, we have worked tirelessly to ensure that every government agency's expenditure is examined with careful scrutiny and that every program funded by the people's money is aligned with the country's priorities. I commend each and every one of you, my esteemed colleagues, for your diligence and commitment to defending the public's coffers. Our priority is the Filipino people, ensuring that public funds are responsibly allocated, well spent, and protected from abuse. Ang pera ng bayan ay hindi para sa sarili, pakinabang ng ilan. Tungkulin natin bilang mga kinatawan na tiyakin ng bawat piso ay para sa katunlad at kapakanan ng ating kababayan. Let it also be known that this House favors no one. We do not bend to pressure or special interests.
Instead, we remain vigilant in upholding the principles of good governance and fiscal responsibility. The eyes of the nation are on us, and we will not fail them. Walang makakalusot sa ating pagsusuri. Tayo ang boses at mata ng taumbayan, at sa kanilang pangalan, tayo ang magbabantay laban sa pag-abuso at korupsyon. As we proceed with these deliberations, let us work with confidence and urgency. We have a duty to pass the 2025 General Appropriations Bill swiftly, and to do so with integrity, ensuring that the nation's goals are met and that every Filipino benefits from the fruits of our labor. Patuloy nating itaguyod ang responsableng pamahala sa pondo ng bayan, palakasin ang ating ekonomiya at itaguyod ang kaunlaran ng bawat Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Together, we will deliver a budget that serves the best interests of the people, fulfill the goals of the 8-point socio-economic agenda, and contributes to the realization of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Maraming salamat po. Padayon. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to suspend session for a few minutes. Session.